Ang pamilya, hindi kailangan may okasyon para magsama-sama. Isang hapag at simpleng ulam, sapat na para maging buo. Kailan nga ba uli nagsabay-sabay kumain ng isang pamilya? Pabili po ng alaalang masaya, panghimagas ko sa buhay at siyang aking pahinga. Sarap ng ulo. Andito na ako! Mabuti at maaari ka na kawian na. Ganito talaga. Kahit nabisi tayo sa mga ng trabaho, sabay-sabay pa rin tayo kumakain. Mahal, ang ba na niluto mo ah? Ay, mapa, bukas pala, baka di ako makasabay sa ikaw. Kasi may meeting ako bukas. Pero, tatry ko pa rin maka-outfit. Sabay-sabay tayo. Baka may date ka lang. Uy, no date? Uy, wala, trabaho lang no. Walang date. Ang saya talaga kumain pag ganitong kompleto tayo. Di ba? Simpleng hapunan lang pero parang fiesta na. Yan sarap. Pili ako. Bigyan mo sa akin. Hey, kumain na kayo doon. Malilig daw si mama sa si papa. Uy! Oo na, mamaya. Madami pa akong gagawin eh. May deadline na neto mamaya. Sige, una na ako kumain. Tapos din. Nasa iisang bahay lang naman kami pero parang kanya-kanya na. Uy na, napauwi ka. Hindi tuloy kami nagpaganda. Oo nga. Anong meron? May problema yan, kaya umuwi. Hindi po. Pero nagsasabihin ko ako. O dito ka muna, maukay ka. Anong problema? Bakit mukhang problemado pa? Ayun na nga ate. Kakasal na kasi kami ni John. Sa July na. Ang bilis ah. Parang 6 na buwan na lang yun. Asan si John? Sa work ko, overtime na naman eh. Ganyan talaga kang magkakasal. Doble tayo. Eh, paano yan? Malapit na yun. Gusto mo ba tulungan ka namin? Oo, sana. Sana matulungan kami. Ay, maganda yun, anak. Halika rito. Pag-usapan natin yan sa kusina. Sige, pag-usapan natin yan. Sige, Ang ganda nito. No. Ito na ba yan? Tingin? Bakit ganito? Bakit parang minadali? Hindi natin kailangan ng bongga, Abby. Ang importante, meron at sapat. Alam ko naman yun, ate. Pero kasal to ng kapatid natin, hindi putyo-putyo okasyon lang. Simple lang kailangan natin at dapat yung pasok lang sa budget. Hindi kailangan ng magarbo. Oo nga, pero kasi isang beses lang mangyayari to sa kapatid natin. Ayusin mo naman. Ang dami mong arte! Hindi mo ba nakikita yung paghihirap namin? Puro na lang mali yung nakikita mo sa amin! Eh bakit? Ako yung magbabayad ng mga yun. Mga ate, nag-aaral ba kayo? Hindi. Nag-uusap lang yan sila. Nag-usap lang kami. Sige. Palit lang ako damit. Sige na. Uy! Ang bati nga muna kayo. Lapit na ng kasal niya. Ayaw. Sarap. Panayin ko rin susunod na magkaasawa. Okay lang. Basta yung mga kapatid ko rin yung plan. Asal ko. O siya, tawagin mo na yung papa mo. Okay. Hindi na. Nanghihingi pala si Ay ng update about of that.
Ay, hindi ko pa natatapos pero mamaya gagawin. Kasi may trabaho pa ako ngayon eh. So, anong sinasabi mo? Hindi mo kaya gumawa ng ibang bagay dahil may trabaho ka? Hindi yun yung pinupunto ko. Ang akin lang. Meron akong importanteng kailangan Eh, sa ganun yung dating sa akin. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko sa perspective mo? Ako na naman ba? Lagi ka na lang ganyan, lagi na lang perspective mo. Napaka-close-minded mo, hindi mo ba alam yun? Hindi ganun yung pinupunto ko. Maayos ako nakikipag-usap sa'yo na may trabaho pa ako. Eto si Louie, hindi ako ginaganyan yan kahit ang dami kong pagkukulang dyan. Wala yan, hindi ako gaganyanin yan. Huwag nga tay, kausapin mo yan. Ginaganyan na ako, huwag mo kakalimutan. Ako yung panganay sa pamilyang to. Oo nga, Abby. Tama si ate. Mag-isip ka na minsan. Hindi porket maganda yung trabaho mo, mamanduhan mo kami. Huwag mong kakalimutan na ako ang ate dito. Ikaw nga yung ate. Pero sino yung pinakamalaking kinikita sa bahay na to? Yan, yung mga suot nyo, mga gamit nyo, yung pagkain nandyan. Kanino galing yan lahat? Thanks to who? Thanks to who? Bakit ganyan kaganda yung trabaho mo? Sinong nagpaaral sa'yo? Di ba ako? Ako ang nagkayod. Ako ang nagtrabaho. Kahit sobrang puyat ko na, lahat-lahat. Tapos ngayon, i-disrespect mo ako as if wala akong ambag sa buhay mo? Buong buhay mo, simula elementary ka, ako ang nagpaaral sa'yo. Yun lang! Ayun lang! Bakit? Nung nag-aaral ako sa States, di sa inyo. Di sa inyo, may bumisita sa akin. Kahit mamamatay na ako sa sakit, walang bumibisita sa inyo. At ikaw, bibisita ka lang, mangangamusta ka lang kapag may kailangan ka. Diyan kayo magaling, malungbat, parang hindi ko kayo pamilya. Ano? Ganyan-ganyan na lang? Huwag mong kakalimutan ng respeto. Hindi kita pinag-aral para lang ganyanin mo O ko. sige, manumbat ka! Manumbat ka! Sumbatin mo lahat! Bakit? Sige, ano? Paano manumbat? Ano? Sasaga na lang kayo. Kanina doon pa kayo inaabot, walang umawat sa inyo? Tama na! Nagkulang ba ako sa pagpapaalala at bilang isang ina? Hindi ko na ba nagagampanan ang pagiging isang padre de pamilya? Baka nga masyado ako napapakain sa trabaho at wala ng oras sa pamilya. Sana'y akong may sariling mundo. Hindi ko na sila nakakasama. Siguro nga, kailangan kong mag-effort. Matutunang intindihin at irespeto ang opinyon ng bawat isa. Isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang. Mga ates, thank you. Kahit alam kong busy kayo sa work nyo, natulungan nyo pa rin ako sa kasal ko. Kahit sinabi sa kanila mga kapatid, madalas na kayo mag-away kapag wala ako. Ano ka ba? Kapatid mo kami, syempre tutulungan ka namin. Pero sa totoo lang, gusto ko mag-sorry sa inyong lahat. Lalo na sa inyong dalawa. Kasi masyado na ako nabatrabaho. Hindi na katulad ng dati yung kasama natin na tayong maglabas, kain. Pero pangako ko sa inyo, lalabas na tayo. Hindi na ako magpapakatrabaho. Ate, sorry. Ate, sorry. Huwag kayong mag-alala. Natuto na ako at hindi na ako mag-ipilit. Ano ka ba? Okay lang. Naiintindihan ko ka. Naiintindihan ko yung hirap. And pangako, promise, hindi na ako papangalanin mo. Alam niyo mga anak, mahal na mahal namin kayo. Lagi nang tandaan, kami namamano ha. At pasensya na rin kung medyo nagkulang kami. Pero lagi nang tandaan, nandito lang kami lagi, gagamitin. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Buhay ay di ganyan. Ang pamilya, hindi nasusukat kung gaano kagrande ang handa, kundi sa dami ng kwento at tawa ng pinagsasaluhan. Pahinga, pabili po ng relos kahit wala ng baterya. Nang dumungaw lang muli ang nalimutang pahina.
Pwede bang pautang muna ng tahol ng aso namin matagal? Tagal ko nang hindi nakakapiling. Hindi naman nasisira ang isang pamilya. Napapabayaan lang. Sa pag-usbong ng makabagong henerasyon, nagbabago rin kung sino tayo. Ngunit gaya ng aming kwento bilang isang pamilya, mahalaga pa rin pangalagaan at ingatan ang kulturang ito. Dahil dito natin tunay na nakikita ang pagmamahalan bilang mga Pilipino. Pabili ng ginamit kong lapis sa unang sulat ko ng tula. Pabili ng ginamit kong ballpen sa bagsak kong mga marka. Pabili po sa tindahan ng mga alaala. Lumilipas lang ang bawat sandali. Anong magagawa ko? Tao lang, tao ka lang. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Huwag kalimutang sariwain kung dalawin ka ng mga alaala.